Uy, mga kapwa mahilig sa kalapati. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga tips at tricks para mas mabilis na lumaki ang inyong mga kalapati, lalo na kung mahilig kayo sa racing pigeons o pag-aalaga. Maraming bagay ang nakakaapekto sa paglaki ng kalapati, pero may mga hakbang tayong magagawa para siguraduhin na sa maayos silang kondisyon para lumaking mabilis at malusog. Para mas mabilis na lumaki ang inyong mga kalapati, sundin ang mga tips na ito. Nasasabi kong ibahagi ang lahat ng natutunan ko sa mga nakaraang taon. Tara, panoorin natin ito. Okay, una, pag-usapan natin ang nutrisyon. Tulad natin, kailangan din ng mga kalapati ng balanseng dieta para lumaking malakas at umunlad ng maayos. Hindi lang kanin at mais, ha? Kailangan nila ng balanseng protina, carbohydrates, fats at bitamina sa kanilang pagkain. Para sa protina, pwede natin silang bigyan ng pellets mula sa mga pet store o mga butil na mataas sa protina tulad ng patani, munggo o soybeans. Papalalakasin ito ang kanilang mga kalamnan at balahibo na mahalaga para sa kanilang kabuuang paglaki. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang carbohydrates para sa enerhiya. Bibigyan natin sila ng kanin, mais at trigo. At para sa healthy fats, pwede tayong magdagdag sunflower seeds o flax seeds. Huwag din nating kalimutan ang grits at minerals. Mahalaga ang mga ito para sa matibay na buto at maayos na panunaw. Hindi lang tayo ang kailangang mag-ehersisyo, kailangan din ito ng ating mga kalapati. Ang regular na paglipad ay nakakatulong para lumakas ang kanilang katawan, lumawak ang kanilang baga, at tumibay ang kanilang tibay. Kung mayroon kayong racing pigeons, mas kailangan nila ng regular na pagsasanay. Magsimula sa maikling lipad, tapos unti-unting dagdagan ang layo at oras. Pwede mo silang sanayin sa loob ng loft. Pero kahit hindi sila racing pigeons, mahalaga pa rin na makalipad sila araw-araw. Nakakatulong din nila mapanatili nila ang tamang timbang at maiwasan ang pagtaba. Isipin natin, kung magulo at madumi ang paligid natin, mas madali tayong magkasakit, di ba? Ganon din sa mga kalapati. Kailangang malinis ang kanilang kulungan para maiwasan ang bakterya at mga sakit na pwedeng makapagpabagal ng kanilang paglaki. Dapat nating regular na linisin ang kanilang mga kulungan at palitan ang kanilang tubig araw-araw. Siguraduhin din na maayos ang ventilasyon ng kulungan para hindi masyadong mainit o masyadong malamig. Ang sariwang hangin ay nakakatulong para maiwasan ang mga infeksyon sa paghinga na karaniwan sa mga kalapati. Kaya siguraduhin nating hindi siksikan ang kanilang tirahan at may maayos na daloy ng hangin. Kabanata 4, tamang pagpugad, pagbibigay ng ligtas at komportabling lugar. Kung gusto nating mabilis na lumaki ang ating mga kalapati, bigyan natin sila ng tahimik at komportabling lugar para makapagpahinga. Lalo na kung nag-aalaga kayo ng mga kalapati ninaahin, kailangan nila ng maayos na pugad para mangitlog at maalagaan ang kanilang mga inakay. Iwasan natin silang istorbohin sa kanilang pugad, lalo na kung may mga itlog o sisiw na sila. Ang stress ay nakaapekto sa kanilang hormones at pabagagagtagkang sigaglis. Kabanata 5, mga bitamina at supplement, pagpapalakas ng paglaki at immunity. Bukod sa balansing dieta, maari din nating bigyan ang ating mga kalapati ng mga bitamina at supplement para tulungan silang lumaki ng mas mabilis at palakasin ang kanilang immune system. May mga bitamina na ginawa para sa mga kalapati na mabibili. Mahalaga na naglalaman ito ng B-complex, calcium at amino acids. Nakakatulong ang mga ito sa kanilang metabolismo, pag-unlad ng buto at paglaki ng kalamnan. Maari din tayong maghalo ng probiotics sa kanilang inumin para mapanatili ang maayos na panunaw. Sa maayos na panunaw, mas mahusay nilang maaabsorb ang mga sustansya mula sa kanilang kinain. Kabanata 6, pamamahala ng stress, pananatiling kalmado para sa pinakamainam na pag-unlad. Alam nating lahat na masama ang stress sa ating kalusugan, hindi lang para sa tao kundi para rin sa mga hayop. Kaya dapat nating iwasan na ma-stress ang ating mga kalapati. Iwasan natin ang mga biglaang pagbabago sa kanilang rutina. Halimbawa, kung nasanay silang pinakakain ng alas 6 ng umaga, huwag nating biglang baguhin ang oras na iyon. Magkaroon din tayo ng pare-parehong schedule ng pagpapakain at pagsasanay. Nakakatulong ito para maiwasan ang kalituhan at maisaayos ang kanilang body clock. Kabanata 7, tamang pahinga,
pag-recharge para sa paglaki at pagunlad. Siyempre, pagkatapos ng mahabang araw ng pagkain, pag-ehersisyo at pakikisalamuha, kailangan din ng ating mga kalapati ng tamang pahinga. Mahalaga ang sapat na tulog para makapag-recharge ang kanilang katawan at lumaking maayos. Siguraduhin nating may oras sila sa tahimik at madilim na lugar sa gabi. Pwede natin silang takpan ng manipis na tela para hindi sila maistorbo ng liwanag. At tulad ng lagi kong sinasabi, nasa ating mga kamay ang kalusugan ng ating mga alaga. Kaya gawin natin ang lahat ng ating makakaya para maalagaan sila ng mabuti. Ayan na nga, mga kaibigan. Ang mga simpleng tips na ito ay makakatulong para mas mabilis na lumaki ang inyong mga kalapati, lalo na kung ginagamit sila sa karera o pag-aalaga. Huwag nating kalimutan na malaking responsibilidad ang pag-aalaga ng mga hayop. Bigyan natin sila ng tamang pagkain, ehersisyo, at pagmamahal. Hanggang sa muli, masayang pag-aalaga ng kalapati. Ang pagsunod sa mga tips na ito ay makakatulong sa mabilis na paglaki ng inyong mga kalapati, lalo na kung ginagamit sila sa karera o pag-aalaga.